Ako nga pala si Marian. Ano nga bang nangyari sa'yo? Bakit marami kang mga sugat sa katawan? Na-hold up kasi ako eh. Pati sasakyan ko kinuha nila. Alam mo, mas mabuti pa sa police station na tayo pumunta para mai-report mo na yung mga nag-hold up sa'yo. No. No, okay lang ako. Basta pagdating natin sa Maynila, ibaba niyo na lang ako somewhere. No, nadiretso tayo sa police station. Kailangan gumawa tayo ng aksyon, kundi hindi si mahuhuli ang mga kriminal na yan. May iba pa silang mabibiktima. Aba, Bes, kung ako lang ang tatanungin, ha? Ayoko magsinungaling. Pero sana, nalunod na talaga dun sa ilog na yon ang impactang Clarice na yan. Yes. Anong, Bes? Tingnan mo kung ang ginawa niya sa'yo. Muntik na niya mapatay ang inaanak ko, pinahirapan ka niya ng todo-todo. Ma, high blood ka na naman. Pagagaling mo lang, bawal pa ma-stress sa'yo ng sobra. Eh, lalo ako maka-high blood kapag nabuhay pa ang babaeng yan. Yes, kahit pa paano, naging kaibigan pa rin natin si Clarice. Ikaw lang. Peke ang pinakita niya sa akin. Puro imitation ang kabutihan na nakita ko sa kanya. Walang original. Kahit na. Sama pa rin na ipagdasal natin ang kapahamakan ng kapwa natin. Kelly, ano pa? Oo na, tama ka. Pero ang iniisip ko lang yung pamilya mo. Sabihin natin na buhay siya. Susuko yan at magpapahuli sa mga pulis. Ang gagawin yan, magtatago yan. Magpapalakas hanggang sa makapatay siya ulit. At sino uunahin niya? Kayo! Kayo ni Bricks. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakaganti sa inyo, sa atin. Tama si Kelly. May katwiran siya. Kung buhay man siya ngayon, kailangan mahulin siya kaagad ng mga pulis. Pati si 30, damay niya. Ba ang kulit mo? Kapag sinabi kong hindi tayo pupunta sa police station, hindi tayo pupunta. Bakit ba parang takot na takot ka sa pulis? Ikaw ba na biktima talaga? O ikaw ang may tinataka sa krimen? Alam mo, ang dami mo sinasabi. Ako na nga yung nila, ha? Mami! Lola, napaniginipan ko po si Mami. Buhay siya. Nalulunod siya sa lake tapos hindi ko siya nailigtas. Kabaligtaran yung panaginip mo. Buhay ang mama mo. Hindi pa siya patay. Sana nga po, Lola. Sana po okay si Mami. Ma'am, excuse me po. May naghahanap po sa inyo. Maupo ho kayo. Ano nang balita sa anak ko? May sumabog ang kotse malapit sa lugar kung saan nawala ang anak nyo. So anong connection nun kay Clarice? Kasama sa loob ng sasakyan yung anak nyo. Manong pulis, teka lang po, imposible po yan kasi mag-isa lang po yung mommy ko tsaka wala siyang dalang kotse. Pagmamayari ng Marian Reyes ang kotseng sumabog. According to LTO, maaaring nakisakay lang ho ang mami nyo. Are you saying napatay na ang anak ko ngayon? Yes, ma'am. Nasa loob ng sumabog ng kotseng yan? Teka, hindi yan totoo. Paano niyo po nasabi na isa yung mommy ko dun sa nakasakay sa kotse? Ito ho yung gamit na nakuha namin kung saan po nangyari yung sabog.
Kay Clarice nga ito. Diyos ko. No, Daddy, hindi yan si Mommy, di ba? Daddy, buhay pa si Mommy. Candy, kalma ka lang. Malalaman natin kung siya nga ang mami mo. Hindi yan ang anak ko. Hindi ganyan ang body build niya. Hindi yan si Clarice. Excuse me po. Ito po yung na-recover po namin sa bangkay. Yan yung college ring na binigay ko kay Clarice. Diyos ko yung anak ko. Clarice. Anak ko. Nakakalungkot din pala. Alam ko, Bels. Naging kaibigan naman din natin si Clarice. May you rest in peace, Clarice. Minahal kita, alam mo yan. Kaya nalulungkot din ako sa pagkawala mo. Kaya pa sumobra na ang kasamaan mo. Ninang Clarice, pinapatawad na kita sa lahat ng mga kasalanan ginawa mo sa akin. Hayop ka! Kung hindi ka lang din makukulong, dapat mamatay ka na! Sandali lang po. Mami, tama na! Tama na! Tama na! Sana ngayon, matahimik ka na. Mauna na ako, ha? Condolences. Salamat. Tawagan mo lang ako, ha? Pag may kailangan ka. Anytime, ha? Okay. Una na ako. Salamat ah. Kung na bahala ka, ano, kay Bes, ha? Candy. Okay ka lang ba? Napansin ko kasi parang kanina pa ako hindi kinakausap. Okay lang ako, Bex. Problema ba tayo? Bex, mahal kita. Mahal na mahal. Pero as of now, ayoko munang makita ka. Ayoko muna nang may kausap. Candy, alam kong kailangan mo ng karamay ngayon. Ngayon mo ako kailangan. Bex, tuwing nakikita kasi kita, naaalala ko yung mga kasalanan na nagawa ko kay Mommy. Yung pagsuway ko sa mga rules niya, dan dahil sa'yo.
Siguro kung sinunod ko siya, siguro buhay pa siya. Siguro hindi siya namatay. Lex, wag muna. Please. Hindi ko pa kaya. Hayaan mo na muna ako. Ma'am, patulog ka na kaya? Ako na lang magbubukas ng pinto pina-break sa Sir Emil. Ay, hindi, si Del. Pag ganitong may mga nangyayari, hindi rin ako makakatulog. Hintayin ko na lang sila. Candy! 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 Daddy! Ano nangyari dito? Ikaw walang yung babae na to. Gusto sa buhay ng asido ang anak mo. Ano? Hindi mo ba talaga kami titigilan, Roxana? Pinalampas namin ang kasalanan mo una, pero ngayon hindi na! Rex, ano bang hinihintay mo dyan? Tulungan na natin siya. Kailangan niya dalhin sa ospital. Hindi! Kasalanan niya yan, kaya nangyari sa kanya yan! Okay, fine. Kasalanan na niya. Kahit galit ako sa kanya, kailangan pa rin niya madala sa ospital. Sige na, Rex. Ma'am, anong gagawin niyo sa kutsilyo? Si Clarice. Buhay si Clarice. Ma'am, huwag niyo naman akong takutin. Patay na si Clarice. Hindi. Nandito siya sa bahay. Nakita ko siya.